Una sa lahat, gusto ko kayong tanungin kung kayong pinagpapala ng Panginoon. Marami bang biyaya na dumarating? Amen. Salamat sa Diyos dahil talaga namang sobra-sobra ang pagpapala ng ating Panginoon. Grabe ang ibinibigay ng Panginoon na biyaya sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos, napakadakila ng Panginoon. So sa gabi na ito, mayroon na namang mensahe si Lord sa atin. At napakaganda ng kanyang ibig ipaabot sa atin. Magandang balita, napakagandang balita. Sapagkat ibig ipabatid sa atin ng Panginoon na mayroong kapayapaan na ibinibigay siya. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Narinig ba niyo yung Ebanghelyo? Amen? So, sabi doon sa verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Praise God. So, ano ang sinasabi dito? Meron siyang ibibigay sa atin na kapayapaan. At ang kapayapaan na ito ay hindi katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, ang sanlibutan, mayroon din kapayapaang idinudulot, ibinibigay. No? Halimbawa mga kapatid, yung salapi, pera. Ang pera ay pangsanlibutan. Yung yaman, pangsanlibutan. Ang isang taong mahirap na mahirap, pag biglang nagkaroon ng malaking pera, tumama sa sugal, rapol, biglang lumaman, hindi ba? Ang taong ito ay sumandali nagiging mapayapa. Hindi po ba? Noon, siya ay nag-alala sa kanyang kakainin. Di ba? Nag-alala sa panggastos niya sa pang-araw-araw. Yung mga dapat bayaran, inaalala niya. Lalo na wala siyang pambayad. Tama ko ba? Pag dumarating na halimbawa yung magpapasukan, inaalala ang pangmatrikula ng kanyang mga anak. Lalo na kung walang pera. Di ba? Ngayon, biglang yumaman, nagkaroon ng limpak na salapi. Tanong, hindi po ba siya ay magkakaroon ng kapayapaan sa oras na yon? Hindi po ba? Bakit? Kasi kung wala yung kanyang pangamba, makakakain na siya ng maayos, kung ano yung pangangailangan ng kanyang mga anak ay may pagkakaloon niya. Ayan. So, yan yung kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Pero maliwanag po, ang sabi po ng Panginoon dito, iba yung kapayapaang ibinibigay niya. Iba ito. Ibang uri, ibang klase. Kahit wala kang pera, magiging mapayapa ka. Di po ba? Kahit na ito ay mahirap lang, magiging mapayapa. Alam nyo, ang nasa Panginoon, pwede maging mahirap, pero hindi naghihirap. Ayan. Iba yung naghihirap. Naghihirap, ikaw sa mga pangangailangan. Ayan. At pag ikaw sa pangangailangan, aburido na ang taong ito. Wala na yung kapayapaan. Pero pag nasa Panginoon ka, kahit mahirap ka lamang, mayroon kang kapayapaan. Amen? So, sabi nga dito, yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan, hindi tulad ng kapayapaan ng Biblia. Tingnan ninyo. Ang mga mayayaman ba ay lahat ba na mayaman, mapayapa? Lahat ba ng mayaman na maraming pera, nakakatulog ng mahigit sa gabi? Hindi po Mayroon pa nga dyan, di ba yung mahirap na, kahit papag lang ang higaan, nakakatulog ng mahigit. Bakit? Kasi ito yung kapayapaan, ibinibigay ni Lord. Anong ibig sabihin? Anong ibig ipaabot sa atin ni Lord ngayong gabi? Ang Panginoon ang ating kailangan. Bakit niya paabot sa atin ng Panginoon ang message nito? Dahil ang mundo ngayon, punong-puno ng kabalisahan. Di po ba? Punong-puno ng balisa. Worry. Pagkabagabag. Kaya nasabi ng Panginoon doon sa John chapter 14 verse 1. 1:14. Ano ang sabi po dito ng banal na kasulatan? Sabi, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo
Kung ayaw nyo mabalisa, ayaw ba nyo mabalisa? Ayaw nyo? Ayaw nyo? Gusto nyo mapayapa talaga? So kung ayaw nyo mabalisa, isa lang ang solusyon. Anong solusyon? Anong solusyon? Ang Diyos. Tanggapin si Kristo. Amen? So siya ang solusyon. Sabi niya dito, manalig kayo sa Diyos at sa akin. So pagka ikaw ay nanalig sa Diyos, nanalig ka kay Kristo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapayapaan. At hindi ito tulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Ayan. Na maraming tao ang kanilang pinagsusumikapan ay yung mga bagay na pansanlibutan. Eh alam nyo, ang tunay na nakakilala na sa Panginoon, hindi na matilyoso, hindi na attached sa mga bagay na pangmundo. Hindi na po. Ang taong tunay na tumanggap sa Panginoon ay nagiging taong espiritual. Amen. Hindi na matilyoso, espiritual na. Ang inuuna ay ang para sa kapakanan ng kanyang kaluluwa. Hindi na yung kapakanan ng kanyang pisikal na pangangailangan. Ayan. Kaya alam mo, marami pa rin sa mundo, yan ang inuuna ang mga bagay na pangsanlibutan. Kaya pagka may prayer meeting, kakaunti ang umaating. Tama ba? Pag may prayer meeting, kaunti ang umaating. Pumunta ka sa mga tupada, ang dami. Di ba? Diyan sa mga sugalan, ng mga tayaan, pila ang pumipila sila. Samantalang dito, walang pumipila. Ayan po. Pero alam nyo, ang mga lumalapit kay Lord, yan ang pinagpapala. Yan ang tama. Kaunti lang po yan. Many are called, but you are chosen. Yung mga kapatid sa sandali na ito, pagdulay-gulayan natin. Kung nais natin talaga na magkaroon ng tunay na kapayapaan, si Kristo na po ang ating pong paghalingin sa ating buhay. So sa oras na ito, manalangin po tayo. Umupo kayo ng maayos, lagay po ang sarili sa harapan ng Panginoon. At kahilingin natin kay Lord itong kapayapaan nito na kanyang ipinagkakaloob at ibibigay niya sa atin ngayon. Ama namin Diyos, maraming salamat sa munting mensahe na pinagkaloob sa amin. Nais namin, Panginoon, ang kapayapaan na sinasabi sa Ebanghelyo ay aming pumakamit. Ayaw lang po namin ang kapayapaan na binibigyan ng sanlibutan dahil ito'y temporary lamang. Nais namin ang kapayapaan na inaanap mo sa amin. Kaya lahat ang narito ngayon sa bisita ay nananalangin sa inyo. Panginoon, maghari kayo sa aming buhay. Punin nyo ng kagalakan ang aming mga puso. At sa oras na ito, Panginoon, palaguin nyo ang aming espiritual na komunidad. At tinataas ko sa inyo lahat ang narito ngayon ay nawain mapagpala sa gabi niyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming mga panalangin. Amen. Para pakanyasin natin.